Aquarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin ang energies for you ngayong new moon in Gemini sa May 27, 2025 at 11:02 a.m. Philippine time. Ayan. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, Aquarius. So, itong new moon in Gemini is happening in your 5th house of having fun. This is your creativity. This is about dating, entertainment, maari ring sa children. Okay, so explain natin. Mercury is the planet of communication. This is also the planet of learning. So maaring meron kang aalamin na mga bagong talento mo, no? Minsan kasi kailangan rin nating i-explore yung kakayanan natin, na hindi lang tayo mag-stick sa isang bagay lang, na we have to explore, try new things, kasi you'll never know na doon mo pala madidiscover ang iyong hidden talents. 'Di ba? So, some of you maaring meron kayong madidiscover na hidden talents ninyo, or yung parang bibigyan mo ng chance ang isang bagay na hindi mo akalain mag-e-enjoy ka pala na gawin. So, some of you naman, maaring meron din communication dito with your child or your children, lalo na kung hindi na kayo nagkakausap ngayon. Maaring ikaw yung magre-reach out sa kanya or siya yung magre-reach out sa'yo. Alam niyo na, adulthood, may mga times na umaalis sa poder natin yung mga anak natin, or kung ikaw yung anak, ikaw yung umalis sa poder ng parents mo. So, there's going to be a communication here. Pwedeng medyo maging dramatic. Oo. Maari ring merong tutulong, pwedeng kapatid, no? Let's say ang scenario is, halimbawa parent ka, meron kang anak, tapos yung mga anak, tapos yung isa mong anak medyo hindi kayo nagkakasundo, umalis sa bahay nyo, tapos matagal na kayo hindi nagkakausap, tapos itong isa mong anak, siya yung gumawa ng paraan para mag-usap kayo or mag-reach out. Ganon. So, medyo may drama during this time. But this is for the greater good naman. Parang gusto nyo mag-reset. Gusto nyo magsimula ulit. Na, kumbaga, magsimula ulit doon sa relationship nyo sa anak ninyo. Some of you naman, pwede itong sa pakikipag-date. Oo. So, some of you, meron kayong bagong kaibigan or merong ire-refer yung kaibigan nyo sa inyo na romantic partner. So, kung single kayo, walang problema. Pero kung meron na kayong relationship, syempre, 'di ba? I-consider nyo rin kung sino yung masasaktan. So, meron tong positive aspect sa Pluto, which is in your 1st house. So, Aquarius talagang, lalo na yung mga Aquarius rising, maraming change na mangyayari sa inyo. Yung parang talagang self-development, ganyan, na marami kang proseso na pagdadaanan, at yung mga proseso na yon, nag-upgrade ka every time may natatapos ka na chapter sa buhay mo. So, this is going to better you. This is going to help you connect with your creativity, kasi marami kang talents, marami kang skills na pwede mong gamitin to improve your life. Yes, tatanungin natin ang energy ng 5th house. What is the energy of the 5th house? The 6 of Cups and the Queen of Swords. Okay, so yung iba talaga rito na merong anak, parang nagmamatigas pa, no, yung iba. But I think meron kang anak na magre-reach out talaga sa'yo. Maaring na-realize niya yung nagawa niya, or na-realize niya na kailangan mo sila. 'Di ba? Kailangan niyo yung suporta ng isa't isa. I also see someone, kung hindi man to anak, no, iba sa inyo is, this is your past, your ex. Pwedeng itong ex ninyo magre-reach out ulit sa inyo, and maaring gusto niya mag-try ulit for a relationship. But of course, ikaw na yung mag-decide niyan, kasi with the Queen of Swords, medyo skeptical ka, no? Medyo hindi ka sure kung
bibigyan mo ng pagkakataon itong person na to na bumalik sa buhay mo. Lalo na't nakikipag-usap na naman sa'yo, nagkikreate na naman ng conversations. At kung alam mong marupok ka, umiwas ka na lang muna, 'di ba? But of course, ikaw magde-decide if you really want to reconnect with your ex. So, what is the energy of the third house? You have the Wheel of Fortune and the Hierophant. Okay, some of you are moving on, moving forward. Marami kayong mga pangarap pa sa buhay na gusto nyong ma-achieve, gusto nyong maabot. At hindi nyo hahayaan na kayo ay ma-distract ng ibang mga bagay or ibang tao para ma-achieve nyo yung mga goals ninyo. Kasi alam nyo na kung magpapadistract kayo ngayon, kumbaga parang mas lalong madedelay yung inyong success, no? So, you have learned a lot from your past experiences at ngayon, mas pinapatibay mo yung sarili mo, mas pinapalakas mo yung sarili mo through learning and inspiration pagdating sa mga pangarap mo. Kasi mas inspired ka ngayon kesa dati. Tinan mo naman, the Three of Cups. You are connecting with other people. Yung iba sa inyo, nagkakaroon ng mas malalim na relationship sa kaibigan, sa mga iba nyong mahal sa buhay na alam nyong sumusuporta sa inyong mga pangarap. You have the Five of Cups. May mga regrets ka sa sarili mo, mga bagay na sana ginawa mo or sana hindi mo ginawa. But I feel like this is a brand new you and na meron kang realization na, teka, kailangan ko na i-let go yon at mag-move forward na ako, mag-focus ako sa mga bagay na kung ano yung meron ako na pwede kong i-enjoy, 'di ba? So, yun yung nagiging mindset nyo ngayon. Let's see what else. You have Saturn in Libra in the 7th house. Devotion. Devotion sa isang relationship or partnership na alam mong worth it. Alam mong dinideserve niya yung iyong pagiging loyal. Oo. You have Jupiter in Virgo in the 6th house. Alam nyo, kung meron kayong tatrabahuhin talaga ngayon, lalo na sa kung ano man yung career path ninyo, work nyo, trabaho nyo ngayon, or yung wino-workout nyo ngayon for your source of income, pag trinabaho nyo to talagang magiging successful. You have Mercury in Taurus in the 2nd house. This is resistance in terms of learning. So, kung ayaw mong mag-aral, ayaw mong mag-improve ng knowledge mo, medyo mahihirapan ka na ma-upgrade yung lifestyle mo or yung situation mo ngayon. So, kailangan i-challenge mo yung sarili mo to learn new things every day. You're very close to achieving your goal. Napakalapit na, Aquarius, kaya wag ka nang susuko. Ilaban mo and take time to breathe out. So, if things are difficult, yung parang nasa-stress ka, mag-distress ka lang, no? Labas ka lang, inhale, exhale, and then balik ulit, grind ulit, at focus ka ulit sa mga goals mo. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.